Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Nagsalita siya, may ginawa siyang hindi maganda, ang sagot mo ay pwedeng maging fuel na ibinuhos mo sa kanyang apoy, lalong nagagablab, o ang sagot mo ay pwedeng maging malamig na tubig na ibinuhos mo sa kanyang apoy, na apula ang apoy, na wala. So anong isasagot mo? Paano ka sasagot? Kahit galit na galit ang tao, pag ang sagot mo banayad, bigla mo siyang i-disempower, matatanggal ang galit niya. Kung sincere ka, at hindi ka nagbabait-baitan lang, yung talagang banayad ang sagot mo, mawawalan siya talaga ng lakas. Galit na galit siya, mali ka. Pasensya ka na, talagang medyo mahina kasi ang IQ ko. And especially kung totoo nga, hindi siya magagalit sa'yo. Pero kung, bakit? Ikaw, mali ka rin. Magsusundutan na kayo, mag-espadahan na kayo, patayan kayo. Mag-asawa kayo. Magkapatid kayo. Anong panalo niyo nun? Talo kayo pareho. Pag meron kahidwaan, keep your doors open. Hindi mo siya kailangan imbitahin, pero nakabukas ang pinto, alam niya, pag gusto niyang pumasok, pwede. Create a climate of non-aggression, a climate of peace where it is possible to mend fences. Nagtalo kayo, pero doon ka nakaupo sa sala, para kung gusto ka niyang kausapin, ibig sabihin, nandun ka lang, pwede. Hindi yung nagkulong ka na kung saan, lumayas ka, pupunta ka sa malayo, ibig sabihin, ayaw mo makipag-usap. Lalo mag-asawa kayo, uuwi ka rin naman after 2 days Ipagpalagay ng naka 2 weeks ka, uuwi ka rin At lalo kung hindi ka sinundo, gagapang-gapang ka ngayon pa uwi. Uuwi ka rin naman, huwag ka na maglayas. Huwag nang palalain. Ngayon, kung maglayas ka forever, walang uwian. Pero kung nag-iinarte ka lang, huwag na. Mahirapan lang kayo pareho. Maybe a little distance para lang yung sama ng loob mo huwag mo maibuntod sa kanya. Pwedeng mag-distance ng konti, pero maglalayas-layas ka pa, magbabalot-balot ka pa. Meron nga mga asawa dyan, nakakalimang layas na nakakalimang balik na rin. Hindi na effective. Tuwan-tuwa pa yung nilayasan, ay salamat, tahimik ngayon dito, lumayas ang asawa ko. Di wala ka na-achieve na mabuti. Ayusin. And do not express anger with impulsive words, with violent or rude action. At kung kayo, may konti ng edad, please, huwag na magdabog. Hindi bagay sa taong may edad na, yung dadabog pa. Hindi mo ba kayang ipabatid sa kanya yung unhappiness mo sa banayad na paraan? Kailangan mo talagang ihampas yung pinto, sipain yung pusa, ibagsak yung tasa, basagin ang lahat. It's a very, very immature way to express an emotion. Mas napipigil mo ang silakbo, mas nakokontrol mo ang outcome ng usapan. So express anger in the most dignified way, and that is through silence. Yung paggalit na galit ka na, tatahimik ka lang. Ang class. Di ba? Kasi binabalibag mo yung bahay, tinatagal mo yung bubong, sinusunog mo yung bahay ng aso, sinisipa mo lahat ang nakasalubong mo. Parang hindi dignified. Pero yung mga kasambahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, alam nila pag tumahimik ka na, galit ka na, tatahimik din sila. At pag pareho kayong tahimik, you create a climate where you can talk calmly, peacefully, para yung good resolution maabot, hindi yung nag-worsen. So articulate anger with constructive words. Hindi mo dapat sabihin na ikaw talagang laging mali ang ginagawa mo. Pwede mo na sabihin, alam mo, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kahapon. Gusto ko yung ginawa mo last week. Gusto ko yung ginawa mo last month. Pero yung ginawa mo kahapon, hindi ko gusto. Pati mapag-uusapan nyo kasi yung kahapon lang na dinidiscuss mo at sinasabi mo rin namang may nagagawa rin siyang mabuti. Hindi generalize mo na talagang ikaw wala kang ginagawang mabuti. Mag-aaway na kayo kasi defensive na siya. Limit the scope of the topic. At kung mo sasabihin, anak, ayaw na ayaw ko talaga sa'yo. Pwede mo sabihin, anak, ayaw na ayaw ko sa ginagawa mo na pinag-aalala mo ko dahil pag namamotorsiklo ka, tumatayo ka pa, may pinapaikot ka pang platito sa mga daliri mo, hindi ka naman sirkero from China.
Nagwo-worry ako. O di alam niya, yun lang ang problema. Hindi sabihin, wala ka nang ginawang mabuti. Generalize ka. Yung tao, nagiging defensive. Articulate with constructive words and without making the other person angry too. Pag galit kayo, at yung kausap nyo, nagalit nyo rin, talo kayo. Kasi walang taong galit na nakikinig. Ang taong galit, ang number one niyang impulse, self-protection. Ipoprotect niya ang sarili niya sa sinasabi niyo. Wala siyang tatanggapin. O kaya, babalik na rin niya kayong aatakihin niya para tumigil kayo ng kaatake sa kanya. So pag nagalit niyo ang kausap, walang mabuting mararating. Talk to people. Talk about your problem. Talk about your concerns to win, not to lose. And the only way to win over an enemy is to turn him into a friend. Ang tunay na pananalo lang, pag meron kang katalo, yung naunawaan niya ang point mo, at nagbago siya, nag-improve siya, masaya ka. Pero pag nagalit mo siya, hindi ka winner. Huwag sumigaw pag merong kausap, kasi walang nakikinig sa sumisigaw. Mamamalat ka, mapapaos ka, but you achieve nothing. And very importantly, pagka pareho na kayo nagkakasamaan ng loob, send peace feelers. Send ambassadors. Very effective, send offerings. Regaluhan mo. Padalan mo na isang bagay na alam mong gusto niya at alam niyang sincere ka. Hindi ka lang namumuliti ka, it will always work. Nagtampo sa iyong biyanan mo, padalan mo ng bagong refrigerator. Ayaw pa, padalan mo ng kotse. Diba? Ayaw pa, i-manicure mo, i-pedicure mo. Maglulubag din yun. Pero yung chichisibis sa kapitbahay, yung kapitbahay makakarating sa kanya, lalala ang gulo. Philippians 4:2-3, you belong to the Lord, so I beg you to stop arguing with each other. And my true partner, I ask you to help them. May mga nag-aaway. Sabi ng writer, kayong dalawa nag-aaway, nasa Panginoon kayo, tumigil kayo. At kayo naman, mga partner ko, mga kapatid natin, tulungan nyo yung dalawa nag-aaway, pagkasunduin nyo. Pagsasali tayo sa away, dapat ang naging contribution natin, nagkasundo sila, hindi lalong nag-away. Be an ambassador of peace. Mga nanay, nagtatampo ang mga anak nyo kay tatay, speak for the tatay. Alam nyo anak, ang tatay nyo ganito lang naman pero mahal na mahal ng tatay nyo, itong ginagawa ng tatay nyo sa inyo, bla bla bla. Hindi yung kakampihan mo pa yung anak mo. Pagka may reklamo si A kay B, sabi mo, alam mo, may point ka rin na sumama ang loob kay A, pero hindi naman siya all bad, ha? May ginagawa nga siyang mabuti sa'yo. Yung iba doon, alam mo, yung iba hindi mo alam. So, ipapaalam ko sa'yo para malaman mong marami siyang mabuting hangarin para sa'yo. Pag may nagsusumbong sa atin, dapat pag alis nila, ang daladala nila is goodwill, peace of mind, and better understanding of the person they are angry with. Hindi yung lalo nating nasulsulan. Be an agent of God, not an agent of Satan. At kung may galit sa atin, mga kapatid, hanggang kaya nyo, ibigay nyo ang gusto. Ibigay nyo ang ibig. Kaya nga sabi ni Jesus, hinihingi niya ang inyong jacket, ibigay nyo na rin yung kamiseta nyo. Pinaglalakad ka ng 1 mile, 2 miles na ang lakarin nyo, kay kaliligaya niya. Give them what they want. Habang kaya nyo. Lalo sa mga magkakapatid, nag-aagaw-agawan sa mana, sige na, hayaan mo siya makalabang ng konti. Kung dahil lang doon, mag-aaway-aaway kayo. Hanggang yung mga pamangkin, mga pinsan, mag-aaway-aaway sa next generation. Dahil lang sa konting lupa sa kuko. Hayaan mo na, kanya na, para tahimik. Proverbs 25:21, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. Pag may kaaway ka at may sakit, dalawin mo. Sigurado ang pupuntahan ng relasyon nyo, peace. Biglang nasunugan, padalan mo ng mga gamit. Dahil ang paggawa ng mabuti, nagtatagumpayan. Hindi yung kaaway mo, nadapa na, pagtatawanan mo, lalo magagalit. Makaka-recover din naman yun . Alam nyo ba, na pagka ang kaaway natin, o yung taong hindi nice sa atin, biglang nagkaroon ng setback, nagkasakit, nawala ng pera, nabigo, napahiya, it is the best time for you to be nice to them. Because that's the time they need kindness, they need goodness.
And when you come into their lives in those weak moments, you would have made a bridge towards friendship. Huwag niyong ipagbubunyi ang kabiguan at kasakitan ng iba. Yun ang time to be good. Pagka ang tao, maaliwalas ang buhay, mariwasa, malusog, ginawa niyo ng mabuti, na-appreciate niya yun, 10 points. Pero pag down and out siya at gumawa kayo ng mabuti, 1,000 points ang appreciation niya doon. Kaya lumalaki ang value ng ating kabutihan, lalo't ang ginagawa natin hindi deserving at lalo't very needy siya. This is the way of Jesus. Kaya sabi niya, sinampal ka sa kanan, ikakaligaya mo, ibigay mo pa yung kaliwa. Total, sumakit na yung kaliwa mo, isama mo na yung kanan. Kung yun ang ikakasaya ng taong yan, hindi naman talaga literal yan. Hanapan nyo ng meaning yun. Ang ibig sabihin, kahit medyo umaabu-abuso na, kaya nyo pa naman, sige. Kung ang ending, magkakasundo kayo at mapapahupa ang kanyang galit, ibigay. Give people what they want. Give people what they need, and you will have peace. And very importantly, damage relations na, restore the relationship. Lalo kaibigan mo, ang tagal-tagal nyo magkaibigan, tapos nung nakaraang eleksyon, magkaiba kayo ng presidente, magkaaway kayo ngayon. Ang cheap nyo naman. Sayang ang pinagsamahan. Pareho naman kayo hindi kilala ng kandidato. Kung ipaglaban ninyo, akala nyo, kaulayaw nyo sa katre. Akala nyo naman kung nag-hospital kayo, dadalawin kayo ni candidate na yon, hindi naman. Bakit nag-aaway-aaway yung magkakaibigan sa political choice? Kaya nga may boto, iboto mo yung gusto mo, iboto niya yung gusto niya. Ba't kaya kailangan mag-aaway? Sayang ang friendship. At yung mga tao na nagkakaroon ng ibang religious orientation, later in life, nag-aaway pa yung dati magkaibigan. Sayang ang friendship. Ang pinag-aawayan ako, ang lubog ba o wisik ang baptism? Ang tunay na espiritualidad, hindi pinag-aawayan. Dapat ang ending nun, kapayapaan. Sayang ang mga pinag-aawayan ng tao. Walang kakwenta-kwentang pera, walang kakwentang mana, pag-aawayan ng magkapatid forever. It's not worth it. Matthew 5:9, sabi ni Jesus, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." At lalong-lalo na, huwag nang dagdagan pa ng pride, yung timpla ng away. Proverbs 16:18, "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall." So kung may nakakaaway ka, pumapasok pa yung pride. Sabihin mo sa pride mo, baba. Huwag kang tumaas ng tumaas. Mapapagulo buhay ko. Bumaba ka, pride. Hindi makakabuti sa akin na pataasin ka ng pataasin. At lagi, ang ating goal is to improve the relationship. It can happen only when you forgive and when you give. Philippians 2:3-4, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others." Pag ang patakaran mo unahin siya, pagbigyan siya, pahalagahan siya, hindi kayo mag-aaway. Yung kabaligtaran nun ang nagpapaaway, yung unahin ako, pagbigyan ako, mas mahalaga ako, yun ang nagiging away. Luke 6:27-28, sabi ni Jesus, "Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you." Yan ang Jesus way. And that is the only way that will lead to peace. Life is better with friendships, with good relations. Mabubuhay ka na rin lang, magkaroon ka ng kaibigan kaysa kaaway. At yung kaibigan na, huwag nang gawing kaaway pa. Ecclesiastes 4:9-12, "You are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn." Yun daw ating mga kinikita, mas enjoyable kung sineshare natin with people. Marami kang pera, wala siyang pera, di ilibre mo para magkasama kayo. Kesa may pera ka, nag-iisa ka naman, paliligayahin ka ba nung nakasalansa na pera?
Yung perang nasa loob ng wallet, hindi nakakapagpaligaya. Ang pagpapasarap, pag lumalabas niya sa wallet dahil ginagastos mo, yun ang masarap. So kumita ka na marami para marami ka rin may pamigay, para masaya. Napakasarap ipakisama ang pera. Yung magpapakain ka, maluwag yung loob. Ang ganda ng samahan kesa kuriputan kayo, lamangan. Hindi maganda yung climate. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. Mahalaga talaga meron kang kaibigan. At dapat yung magkakapatid, magkakaibigan yan, hindi magkakagalit. Galing kayo sa isang bahay bata, tapos kayo pa yung magkakagalit. Pare-pareho kayo ng nilakihan, mga naranasan. Kayo ang candidate to become best friends. Pero bakit ganon? Minsan, yung magkakapatid ang worst enemies. Lalo kung nakikialam ang kani-kanya mga asawa. Nagkakagulo ang magkakapatid. Dapat huwag kayong papabulag. Kayo yung magkakapatid. Dapat ang samahan ninyo, pilitin nyo ipaglaban, maging maayos. Kasi at the end of the day, kayo rin talaga magdadamayan eh. So, mahalaga na meron tayong mga kaibigan. Pride lang, ibaba mo na para magkasundo kayo. Konting pagtitiisan mo na kaysa masayang ang friendship. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night, especially in the context of Israel sa winter nights. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made of 3 strands of cord is hard to break. Sabi siguro kung nag-iisa ka, baka mabugbog ka, pero kung dalawa kayo, mahirap yun. May katulong ka eh. Ang isang hibla ng sinulit, pag nag-iisa, madaling malagot. Pero kung 3 yan at tinirintas mo, tumitibay, nagiging lubid. So life is always stronger when there are people who are there with us, for us. And they will be there with us and for us only if we are also there for them and with them. Proverbs 18:24, some friends don't help, but a true friend is closer than your own family. Friends could be your greatest wealth. Mahalaga, huwag makipag-away. Keep old friends, don't lose them. You cannot make old friends. You can make new friends, but old friends you cannot because it takes time to make it. So yung old friends nyo, huwag yun ang alisin. Revive friendships. Mga kababata mo noon, kaibigan mo nung high school, nung college, ang dami nyo pinagsamahan, nung out of school youth ka, kung yun ang yung karanasan. Get in touch with them again. They are people who shared your life. Mahalaga silang blessing. Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Huwag na mahilig sumali sa mga gulo, mga intriga, mga chismis kasi dadami lang kaaway mo. Be a person of peace and friendship. And if you cannot make people your friends, at least don't make them your enemies. Be wise. How do you make friends with people that are difficult to be with? How do you make peace with people who are quarrelsome? Well, understand people more deeply to be able to accommodate them. Pag inunawa natin ang tao, saan ba siya nang gagaling? Anong pinanggalingan niya? Anong karanasan niya? Anong makabiguan niya? Anong makapaitan niya sa buhay? Mas maunawaan natin kung ba't sila ganon. At ang pag-unawa sa kapwa ang simula ng pagtanggap sa kanila. At kung maaari pa, simula yan ng pagmamalasakit natin at pagmamahal sa kanila. Empathize with people. Forgive people. Nagawa na yung mali, ang natira na lang sa'yo, forgive, para ma-restore yung relationship. Pag hindi ka nag-forgive, hindi ma-restore. Sayang ang pinagsamahan. Like and love people. Accept. Tolerate them at least. It is important. Magkakaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng political opinions, kuminsan magkakaiba ng religious doctrine, magkakaiba ng style na magsaing, magkakaiba ng style na mag-ayos ng bahay, but it doesn't mean that we should be enemies. Agree to disagree with one another. Ang nagtatagal na magkasama ay only those who agree to disagree. Yes, I disagree with you, but I agree that you disagree with me, and that's it. Hindi kita kailangan laging i-convert. At hindi mo kailangan laging i-convert. We can live with each other na magkaibang pananaw sa iba-ibang bahagi ng buhay. Ganun talaga. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply.
Because love covers over a multitude of sins. Pagmahal, nabibigyan ng excuse.